Good day mga katropa, at ito na nga ang pinaka nakakatakot at nakakalungkot na bahagi ng fish breeding. 4 days ago, namatay na yung male ng aking marble PKBM. Pero ganun pa man ay hindi tayo dapat malungkot kasi marami-rami naman siyang naiproduce bago siya mawala. Hoping na lang ako na sana maraming male dito sa mga fry na ito. Lately, medyo na busy kasi tayo sa mga buhay-buhay at trabaho kaya hindi ako gaanong nakapag-upload ng update sa inyo. Pero ito na nga, siguro kailangan ko nang mag-update. So dito sa tank ko na ito ay unti-unti nang lumalaki yung mga fry ng marble PKBM na naipakita ko sa inyo doon sa mga previous vlog ko. At ayan, nakakahilong kuha ng camera. Although hindi sila sabay-sabay lumaki dahil ganun talaga ang proseso eh. Ang paglaki kasi ng mga fry na yan ay depende sa pag-aalaga. Although depende sa pag-aalaga, depende din iyan kung gaano sila kalakas kumain. Mas malakas sila kumain, mas mabilis yung chance na mapalaki sila agad-agad. Pero ganun pa man, may downside din yon. Ano po? Ano yung downside? Una, siguro pwede natin masabi na dahil malakas silang kumain, so medyo magastos. Magastos sa pagpapakain ng feeds. Depende pa yan kung anong klase ang pagpapakain mo. Kung kagaya niya ng mga sinking pellets, syempre ako bukod dyan sa mga sinking pellets, pinapakain ko din sila ng mga decapsulated BBS. So medyo pricey yun. So ang unang downside is magastos. Ano naman yung pangalawa? Pangalawang downside is dahil sa lakas nilang kumain ay hindi naman lahat nagsusurvive. Yung iba namamatay dahil sa dami ng mga nakain nila. So masama din pala yun. So ang fish breeding kasi ay para lang yang sugal. So ganun din ang pagpapalaki ng mga fry para din yang sugal. At sa araw-araw naman na ginagawa ko sa pagkikip ng mga isdang ito ay araw-araw din akong may natututunang bago. So siguro po hanggang dito muna yung update ko para sa mga PKBM marble ng mga fry na ito. At sa susunod naman po, ipapakita ko sa inyo kung ilan na sila, bibilangin natin. Salamat po!